isang makasaysayang hakbang sa transportasyon ng bansa. Personal na ininspeksyon ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang Shaw Boulevard Station ng Metro Manila Subway Project sa Ortigas, Pasig City, ang kauna-unahang world-class subway system ng Pilipinas. Ang Shaw Boulevard Station ay bahagi ng Contract Package 104 May Underground Station sa Ortigas Avenue at Shaw Boulevard, connecting tunnels mula Shaw Boulevard hanggang Kalayaan Avenue na umaabot ng 1.87 kilometro at hanggang 34 na metro deep kapag operational. 17 stations mula Valenzuela hanggang Parañaque, end-to-end travel 46 na minuto, kayang magsakay ng 500,000 pasahero kada araw at may koneksyon sa NAIA Terminal 3, tinututukan ni Pangulong Marcos ang modernisasyon ng transportasyon sa Pilipinas para mas mabilis, mas ligtas at mas komportable ang biyahe ng bawat Pilipino. Nasasaksihan po natin ang pagdating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sinalubong ng mga opisyal mula sa Department of Transportation at mga lokal na opisyal ng Pasig City. Pinangungunahan ngayon ng Pangulo ang inspeksyon sa Shaw Boulevard Station, bahagi ng Contract Package 104 na sumasaklaw sa pagtatayo ng Ortigas Avenue at Shaw Boulevard Underground Stations, kabilang ang mga connecting tunnels. Ang bahaging ito ng subway mula Shaw Boulevard hanggang Kalayaan Avenue ay may habang humigit kumulang 1.87 kilometers na may lalim na 14 to 34 meters sa ilalim ng lupa. Maya-maya lamang ang Pangulo kasama pa rin si Acting Secretary Lopez at ang ilang mga opisyal ng department. At kasalukuyan, kung magbigyan lang po natin ng update yung ating mga manonood, ang Metro Manila Subway Project ay binubuo ng 101 hanggang 109 contract packages. At umaabot na ito yung progress niya ng mahigit 54.79%. At ang MMSP ay mayroong 17 stations mula Valenzuela City hanggang Parañaque City. Kabilang din yung connecting line patungong NAIA Terminal 3. So mahaba-habang proyekto ito, contract manager, Engineer Ada. Kasama po natin si Engineer Ada ng Department of Transportation para bigyan din tayo ng information sa nasabing proyekto dito sa Shaw Boulevard. At kasalukuyan, tinitingnan ni Pangulong Marcos yung briefing board at kasama niya pa rin si Acting Secretary, DOTR Acting Secretary Lopez. Laking proyekto para makatutulong sa pang-araw-araw na pagbiyahe ng ating mga commuter sa ating bansa. Saklaw ng proyekto ang 33.1 kilometers na linya na may inaasahang end-to-end travel time na mahigit kumulang 46 minutes. Imagine, hindi ka naabot ng 1 oras sa pagbiyahe kung saan ka pupunta sa trabaho, uuwi ka probinsya. Napakalaking bagay na meron po tayong modernisasyon pagdating sa transportation. Ma'am, matanong ko lang yung ano ba itong saklaw ng Contract Package 104? Ang MMSP Contract Package 104 kabilang ho dyan ng Ortigas Avenue Station, kabilang na rin ang tunnels between Ortigas to Shaw Boulevard Station at itong Shaw Boulevard Station kung nasan ho tayo ngayon, at pati na rin ho yung tunnels from Shaw Boulevard Station to Kalayaan Avenue Station na dadaan sa ilalim ng Pasig River. So mabilis, rin talaga, mahaba rin yung connecting line, ma'am. At saka yung Ortigas, ma'am, so far ongoing na rin yung pre-construction works, ma'am. Ibig sabihin talagang tuloy-tuloy yung progreso sa paggawa nitong Metro Manila Subway Project. Tama po yan. Actually, ang CP104 yung contract package ay merong 3.9 kilometers na length papunta sa Kalayaan Avenue Station. At currently, ongoing ang demolition works sa Ortigas Avenue Station. So, pag natapos na yun, ma'am, yung mismong demolition works, may mga ilang proseso pa, ma'am, na kailangan nating mag-undergo para tuluyan ng masimulan yung pagtatayo ng subway. Tama ba, ma'am? Tama po yan. Right after the demolition works at ang pre-construction works, iumpisan po natin agad yung main construction works kung saan natin mismo itatayo na yung mismong stasyon.
napakagandang proyekto ito sa ilalim ng Department of Transportation dahil kanina nakapanayam natin yung ilang mga engineer din talaga at nasabi nila na napakagandang proyekto nitong Metro Manila Subway Project. At nalaman din natin sa ilang mga research at verification na kayang mag-accommodate ng mahigit kalahating milyon na mga pasahero araw-araw once na matapos itong MMSP o yung Metro Manila Subway Project. Ma'am, pwede nyo ba kami mabigyan ng kahit maiksing overview kung kailan yung inaasahang makukumpleto itong MMSP? Ang inaasahang operations kung kailan ho natin masasakyan ang MMSP ay ito ho ay mula Valenzuela na ho hanggang Parañaque at Pasay. Masasakyan ho natin ang MMSP sa December 2031. Ayan, ang kagandahan din upang masiguro na maayos ang pagkakagawa at talagang magiging beneficial for the Filipino people. Magkakaroon din syempre ng demo run at ito po ay upang masiguro o matiyak na ang pagkakagawa ay tama at makita kung ano pa yung pwedeng i-improve bago natin tuluyang maging operational itong MMSP. Ulitin lang po natin, no? Bukod dun sa inaasahang pagpapababa ng oras ng pagbiyahe, itong MMSP ay kayang mag-accommodate ng mahigit kalahating milyon. Ito po ay malaking hakbang para sa ating mga manggagawang Pilipino, sa mga nagtatrabaho sa malalayong lugar at yung mga umuwi ng probinsya. Malaking hakbang po iyon para sa mga kapwa natin na commuters na naghahanap buhay at pumupunta sa mga malalayong lugar. Nabanggit nga natin kanina, merong 17 stations. Ang ilan dito ay sa East Valenzuela, Quirino Highway, Tandang Sora, North Avenue, Quezon Avenue, East Avenue, Anonas, Camp Aguinaldo, Ortigas, Shaw at Kalayaan Avenue. Yung mamaya, yung pupuntahan niya Pangulong Marcos dun sa Kalayaan Avenue Station. Yun nabanggit natin kanina na kumukonekta rin sa Shaw Boulevard. At ngayon naman, nagtungo ang Pangulo kasama pa rin si Acting Secretary Giovanni Lopez at ilang pang mga representative ng Department of Transportation, ng contractor at ng LGU upang suriin din yung kasalukuyang construction ng subway dito sa Shaw Boulevard. So ma'am, sino nga ba ang Ito ang tanong ko ma'am, ano po ba ang role ng local government unit sa pagpapatayo ng mga national government projects? Ano yung mahalagang role ng LGU? Kanina ma'am nabanggit nyo no, na mahalaga ang role ng local government officials sa pagpapatayo nitong mga projects, sa implementation ng national government projects. Can you elaborate that ma'am? Siyempre, as the contract manager, mas smooth, mas efficient yung implementation ng Ortigas. Ito, in particular, Ortigas Avenue and Shaw Boulevard stations dahil malaki ang tulong ng local government of Pasig City. Dahil nga buo ang kanilang suporta sa programang ito. Katulong natin sila sa pag-explain syempre sa mga constituents nila kung ano nga ba itong project na to, dahil nga ito yung unang underground railway. Kasama din natin sila sa paghikayat sa mga taong bayan na suportahan ang MMSP. Sasakay na, teka lang, pag sumakay, sige, hindi na nabili na. Pagsakay, tapos,
Sa pagtatapos ng pagbisita ng Pangulo at ng mga opisyales ng Department of Transportation dito sa Shaw Boulevard, muling pinagtibay ang pangako ng pamahalaan na ipagpatuloy mga proyektong mapabilis ang pagbiyahe, mapalakas ang ekonomiya at mapabuti ang kalidad ng buhay ng bawat Pilipino.